Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Insyaallah ta'ala ipagpapatuloy natin ang Syarh al-Qawaid al-Arba ni Syekh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Sinabi ni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, As'alullah al-Karim, Rabbal Arshil Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. Ang salitang as'alu, ang salita na as'alu, pwede natin ito i-translate as hinihiling o hinihingi ko. Hinihiling ko o hinihingi ko. At pwede rin ito magamit o matranslate as tinatanong ko. Halimbawa, sasabihin mo sa isang tao, as'alu ka, tinatanong kita. Pero dito, kapag sasabihin natin ng dua, kapag gagamitin natin ito sa dua, ang ibig sabihin ng as'alu ay hinihingi ko o hinihiling ko. Sa English, I ask. Ang next na word, lafzul jalala Allah, nabanggit na natin. Ito sa previous na class. Ang kahulugan nito mula sa tafsir ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, na ang ibig sabihin nito na dhul uluhiyah o siya na ang nararapat na dapat sambahin. Ang next na word ay al-Karim. Al-Karim. At ang ibig sabihin ng Al-Karim ito ay isa sa mga asma, isa sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ibig sabihin nito ay mapagbigay. Mapagbigay. Or sa English, generous, the generous. Ang mapagbigay. At importante na kapag sasabihin natin ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dugtungan natin ng alif lam. So Al-Karim, Al-Aziz, Al-Alim, and so on. Dahil ang Al-Karim ibig sabihin lahat na uri ng karam, andun ng sifa or characteristic ng Al-Karam, ng generosity, andun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang next na word ay Rabba or Rabbun. At ang ibig sabihin ng Rabbun ay Panginoon or Lord. Sa English, Lord. Ang Rabbun, ibig sabihin Panginoon or Lord. Ang next na kalima ay Al-Arsh. Al-Arsh. At ang ibig sabihin ng Al-Arsh ay trono. Ang ibig sabihin ng Al-Arsh ay trono. At as a side note, ang Arsh o ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pinakadakilang bagay na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng sinabi ni Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Sa Surat Al-Haqqah, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. At dadalhin ang trono, ang arsh ng iyong Panginoon. So, andito ang dalawang kalima na ginamit natin, ang arsh wa Rabb. At dadalhin ang trono ng iyong Panginoon sa taas nila, yawma idhin, sa araw na yun, ibig sabihin sa yawm al-qiyamah, thamaniya, ang 8 or 8. At ang ibig sabihin ng at-thamaniya dito ay ang mga anghel. Ibig sabihin, 8 anghel ang magdadala ng arsh o ang trono ng iyong Panginoon sa taas nila sa araw ng yawm al-qiyamah. At may isang hadith sa Abu Dawud na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arshi innama baina shahmati udhunihi
ila atiqihi masiratu 700 am. Sinabi niya, ako ay binigyan ng pahintulot na magsalita tungkol sa isa sa mga anghel ng Allah na nagdadala ng trono. At binanggit natin kaninang aya, 8 malaika ang nagdadala ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sa hadith na ito, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o babanggitin niya tungkol sa isa sa mga anghel mula sa 8. Sinabi niya, innama bayna shahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Ang layo o ang agwat mula sa umbok ng kaniyang tainga o ang earlobes. Earlobes ibig sabihin ng pinaka baba ng ating tenga kung saan nilalagay ng earrings. So kung yung galing doon hanggang sa kaniyang balikat, hanggang sa balikat ng malaika, ang agwat sa pagitan ng dalawa na ito ay 700 taon, 700 years. At ang hadith na ito sinabi ni Sheikh Al-Albani ay sahih. At kung ito ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tungkol sa agwat sa pagitan ng tainga at balikat ng anghel na nagdadala ng trono ng Allah at isa lang ito mula sa mga 8 anghel. So paano na lang ang laki ng mga anghel na ito? At hindi lang yun, paano na lang ang laki ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala? At may isang hadith mula kay Jabir radiyallahu anhu na nasa Sahih Muslim at Bukhari. Sinabi niya, ihtazza arshur rahmani limauti Sa'ad ibn Mu'adh. Yumanig ang trono ng Ar-Rahman sa pagkamatay ni Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Nung namatay si Sa'ad bin Mu'adh radiyallahu anhu, na-shake ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito lang ang additional na mga points tungkol sa Al-Arsh. Ang next na word ay Al-Azim. Al-Azim. At ang ibig sabihin ng Al-Azim ay dakila or great. Ang next na word ay An. At binanggit na natin ng maraming beses ang ibig sabihin nito ay na or that. Or depende ito sa siyak al-jumla or sa flow ng sentence. Yatawallaka. Yatawallaka. At ang ibig sabihin ng yatawallaka ay ingatan ka o protektahan ka. Ingatan ka o protektahan ka. Or sa English, take care of you or to protect you. At ang next na word ay fi. At ang ibig sabihin ng fi ay in sa English or sa Tagalog, sa. Ang next na word ay ad-dunya. At ang ibig sabihin ng dunya ay ang mundo na ito or ang world sa English. At ang next na word ay wal-akhirah. At ang wow, binanggit na natin previously, ang ibig sabihin nito ay at or sa English and. So, hindi na natin ito kailangan ulit-ulitin. So, ang wal-akhirah, ang al-akhirah, ibig sabihin nito ay ang kabilang buhay. Ang kabilang buhay or the hereafter. At sinabi ni Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah ta'ala tungkol sa kaliman al-akhirah sa Suratul Baqarah, sa unang bahagi ng Suratul Baqarah, al-akhirah, inama summiya al-akhirah lianna la yawma ba'dah. Tinawag ito na al-akhirah kasi ang ibig sabihin ng akhir sa linguistically, ibig sabihin ang huli. So ang akhirah, tinawag ito na akhirah dahil wala ng araw pagkatapos na ito. Wala ng araw pagkatapos na ito, kaya tinawag ito na al-akhirah, ang huling araw. Ang translation ng buong phrase na ito, As'alullah al-Karim, Rabbal Arshil Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ibig sabihin, hinihiling ko sa Allah ang mapagbigay, ang Panginoon ng dakilang trono, na ingatan ka at protektahan ka
sa mundong ito at sa kabilang buhay. Hinihiling ko sa Allah ang mapagbigay, ang Panginoon ng dakilang trono, na ingatan at protektahan ka sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ang next na phrases dito ay wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. At alam na natin ang ibig sabihin ng wow at ang an, waan. Ang next na word ay yaj'alaka. Ang ibig sabihin ng yaj'alaka ay gawin ka. Gawin ka, or sa English, make you. Make you. Ang next na word ay mubarakan. Mubarakan. At ang ibig sabihin ng mubarak ay pinagpala or blessed. Ang ibig sabihin ng mubarakan ay pinagpala or blessed. At ang next na word ay aynama. Aynama. At ang ibig sabihin ng aynama ay saan man. Saan man, or sa English, wherever. Ang aynama ay saan man or wherever. Ang next na word ay kunta. Next na word ay kunta, at ang ibig sabihin nito ay naroroon ka. Or you are. Sa English, naroroon ka or you are. At ang word na kunta ay depende ito sa flow ng sentence. Pero dito sa phrase na ito, ang ibig sabihin nito, sa sentence na ito, ang ibig sabihin nito ay naroroon ka or you are. So, ang ibig sabihin nito jumlatan or as a whole, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, naway gawin kanyang pinagpala saan ka man naroroon, naway gawin kanyang pinagpala or blessed saan ka man naroroon. At inshallah, sa sharh, sa explanation ni Sheikh Salih Al-Fawzan, maintindihan natin anong ibig sabihin ng phrase na ito, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ang next na phrase ay wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya syakar. Wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya syakar. At binanggitan natin ang ibig sabihin ng wa an yaj'alaka. At gawin kanya. At ang ibig sabihin ng mimman, kabilang sa mga taong. Kabilang sa mga tao, or sa English, from those. Kabilang sa mga tao, or sa English, from those. At bakit natin sinabi na kabilang sa mga tao? Kasi kung titingnan natin ang literal niya na translation ay kabilang sa mga, pero dinagdag natin ang tao para mas klaro ang translation. At ang word naman, mimman, ito ay combination ng dalawang salita. Min, pati man. Min, from, at ang man is who. At dinugtong ito at naging mimman. At ang word na man, sino or who, ginagamit natin ito sa mga tao kadalasan. Ginagamit natin ito sa mga tao, kaya sinabi natin ang ibig sabihin nito ay kabilang sa mga tao. Ang next na word ay idha. Ang next na word ay idha. At ang ibig sabihin ng idha ay kapag. Kapag or kung. Or sa English, if or when. Kapag, kung, sa English, if, when. Ang next na word ay u'tiya. U'tiya. At ang ibig sabihin ng u'tiya ay binigyan. Ang ibig sabihin ng u'tiya ay binigyan. Or sa English, given. Ang next na word ay syakara.
Ang next na word ay syakara. Ang ibig sabihin ng syakara ay nagpapasalamat. Nagpapasalamat or sa English, thankful. Nagpapasalamat or thankful. At ang ibig sabihin ng phrase na ito, jumlatan, as a whole, sa buo, wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya syakara. At gawin kanya kabilang sa mga tao kapag sila ay binigyan, sila ay nagpapasalamat. At ito ay kadugtong ng dua kanina. At gawin ka na kabilang sa mga tao kapag sila ay binigyan, sila ay nagpapasalamat. And to make you from those who are grateful when they were or when they are given. At ang next na phrase ay wa idha batuliya sabar wa idha adnaba istaghfar. Wa idha batuliya sabar wa idha adnaba istaghfar. At ang wow, nabanggit na natin ang ibig sabihin nito. At ang idha, bago lang natin ito binanggit, ang ibig sabihin nito ay kapag or kung. Wa idha at kapag or at kung ibtuliya, at ang ibig sabihin ng ibtuliya ay nasubok or binigyan ng pagsubok. Nasubok or binigyan ng pagsubok. Or sa English, tested. Ang next na word ay sabar. Sabara. At ang sabara, ibig sabihin nito ay nagtitiis or nagtitimpi. Nagtitiis o nagtitimpi. Or sa English, patient. Wa idha adnaba. At ang ibig sabihin ng adnaba ay nagkasala. Gumawa ng kasalanan. Nagkasala or sa English, sin. Next na word ay istaghfara. Istaghfara. At ang ibig sabihin ng istaghfara ay humingi ng kapatawaran. Humihingi ng kapatawaran. They seek forgiveness. At ang ibig sabihin nito jumlatan ay wa idha butuliya sabara wa idha adnaba istaghfar. At kapag sila ay binigyan ng pagsubok, sila ay nagtitiis. At kapag sila ay nakasala, humihingi sila ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag sila ay binigyan ng pagsubok, sila ay nagtitiis. At kapag nakasala sila, humihingi sila ng kapatawaran. At ang last na phrase para sa araw na ito ay فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. فَإِنَّ, ibig sabihin dahil katotohanan, ang fa'inna, dahil katotohanan. Or sa English, for verily. The next na word ay haulai. Haulai. At ang ibig sabihin ng haulai ay ang mga ito. Ang mga ito. At nakuha natin sa klase natin, ang ibig sabihin ng hadha. At ang hadha ay pangisahan at ang haulai ay para sa pangmaramihan, plural. Ang mga ito or sa English, these. At thalathu, ibig sabihin tatlo. Ang ibig sabihin ng at-thalathu ay tatlo or sa English, three. The next na word ay unwan. Unwan, ibig sabihin tanda. Tanda or palatandaan. Or sa English, sign. Unwan, tanda, or sign. At ang huling love or salita dito ay as-saada. At ang ibig sabihin ng as-saada ay kaligayahan o kasiyahan. Kaligayahan o kasiyahan. Or sa English, happiness. At ang ibig sabihin ng phrase na ito, jumlatan ay فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. Dahil katotohanan, ang tatlong ito ay mula sa mga tanda ng kasiyahan.
Dahil katotohanan ang tatlong ito ay mula sa mga palatandaan ng kasiyahan o kaligayahan. So ito ang translation ng words ng introduction ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. At babasahin natin ulit ang buong introduction o ang dua na binanggit ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sinabi niya, As'alullah al-Karim, Rabbal Arshil Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Hinihiling ko sa Allah ang mapagbigay, ang Panginoon ng dakilang trono, na ingatan at protektahan ka sa mundong ito at sa kabilang buhay. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. At gawin kaniyang pinagpala saan ka man naroroon. Wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya syakara. At gawin ka kabilang sa mga tao kapag sila ay binigyan, nagpapasalamat sila. Wa idha batuliya sabar. At kapag sila ay binigyan ng pagsubok, sila ay nagtitiis. Wa idha adhnaba astaghfar. At kapag sila ay nakasala, humihingi sila ng kapatawaran. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'ada. Dahil katotohanan, ang tatlong ito ay mula sa mga tanda ng kasiyahan. Ang tatlo ibig sabihin, wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya syakar, at gawin ka kabilang sa mga tao kapag sila ay binigyan ay nagpapasalamat. Ito ang una. Wa idha batuliya sabar, at kapag sila ay binigyan ng pagsubok, ito ay ikalawa. Wa idha adnaba istaghfar, at kapag sila ay nakasala, humihingi sila ng kapatawaran. Itong tatlo na ito sinabi ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ay mula sa mga tanda o palatandaan ng kaligayahan o kasiyahan. At dito tayo magtatapos para sa araw na ito. Kung may mga questions kayo, clarifications, o anumang bagay na hindi klaro, magbigay tayo ng 2 minutes to 3 minutes para masagot natin ang questions nila Tala. May nagtanong dito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang Karim, yun ba ang mapagbigay na walang hinihingi na kapalit? So ang Al-Karim, ito ay mula sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ibig sabihin ng Al-Karim ay mapagbigay. Ang tabaan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang hinihingi na kapalit para dito. Wala siyang hinihingi na kapalit para dito. Dahil ang mga nilikha ay fuqara, ay mga nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang Allah subhanahu wa ta'ala huwal ghani. Siya ay al-ghani, na self-sufficient, na hindi niya kailangan ng anumang bagay. Kahit ang ibadah natin, hindi niya kailangan mula sa mga tao. So, yun ang short answer para dito, na related sa lesson natin. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن سماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.